Aminado po ang mga forecaster ng Pag-asa na hindi 100% eksakto ang inilalabas nilang rainfall at thunderstorm forecast. Kaya naman daw nagsusumikap sila para mapabuti ito. Kabilang sa kanilang ginagawa ngayon, ang pagbuo ng isang magaling na technical working group. Nakatutok si PR Kanghel. Madalas naman tama pero minsan di nga lang sakto ang mga rainfall at thunderstorm advisories na inilalabas ng Pag-asa. Noong Lunes ng gabi, nagpalabas na abiso ang Pag-asa at bumuhos nga ang malakas na ulan sa Metro Manila na naging dahilan ng matinding traffic at maraming na-stranded. Kahapon ng hapon, nagpalabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa at naging maagap ng ilang lokal na pamahalaan. Nagsuspindi ng panghapong klase ang Maynila, Pasay at San Juan, gayon na rin ang ilang universidad sa Maynila. Pero kung kailan pinaghandaan ito, di naman gaano kalakas ang ulan. Aminado ang mga forecaster, mahirap talaga maging 100% tama pagdating sa weather forecasting. Kahit mga weather agency raw sa mayayamang bansa, di rin naman nakapagbibigay ng saktong weather forecast. Sa experience namin sa ngayon, talagang hindi siya ganon mape-perfect na at this point in time, ito yung amount ng rainfall, ito yung eksaktong site ng thunderstorm area dahil sa bilis ng development nito. Pero para mapalaki ang tsansang sumakto ang mga forecast, sa Pag-asa isang technological working group ang binubuo ng mga meteorologists mula sa research, climatology, hydrometeorological at weather divisions. Sama-sama sila sa pagbuo ng mga rainfall at thunderstorm advisories. Sa workstation na ito ng mga Pag-asa forecaster, makikita ang mga standard weather instruments tulad ng microbarograph at itong mercurial barometer. Ito ay ginagamit sa mundo of worldwide instruments na aprobado ng World Meteorological Organization o WMO. At dito sa Pag-asa, meron din silang mga computerized systems na tumutulong para maging mas accurate at mas tama ang impormasyon na inilalabas nila pagdating sa ating weather advisories. Mayroon ding 10 operational radar sa iba't ibang bahagi ng bansa na ginagamit ngayon. Ginagawa po namin yung pinaka-best namin para makapagbigay ng eksaktong information at the time na meron kaming observation. Dangan po lamang kasi at ang ating systems ay natural at napakabilis po magbago in time and space. Itinoon naman ng Philippine Weathermen Employees Association sa pagsimula ng tag-ulan ang kanilang apela sa mga mambabatas na aprubahan ng Pag-asa Modernization Act. Malaking tulong daw kung maipatupad ang 3-year modernization program, kabilang na kasi rito ang pagbili ng dagdag pang mga instrumento na pwedeng gamitin sa forecasting. Malaking bagay po yan at dyan po mag-uhudyat ng serbisyo po ng Pag-asa ay significantly maitaas po ang antas ng serbisyo at mas maging epektibo. Samantala kanina, naging opisyal na rin ang maagang pagretiro ni Pag-asa Administrator Nathaniel Servando. Nasa ibang bansa na raw ngayon si Servando para doon magtrabaho at nire-respeto naman daw ng Malacanang ang kanyang desisyon. Si Servando ang pinakahuli sa mga opisyal ng Pag-asa na kundi man nag-resign, maagang nagretiro. Nagpahayag rin ng palasyo ng pasasalamat sa serbisyong ibinigay ni Servando sa Pag-asa. Ayon sa PWEA, sa nakalipas na 10 taon, mahigit 20 opisyal at weathermen ng Pag-asa ang nagretiro ng maaga o kaya ay nag-resign sa pwesto para maghanap ng mas magandang oportunidad. PR Kanghel, nakatutok, 24 oras.